Iniulat ng Davao City Police Office, DCPO, na mahigit 200,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo, INC, ang lumahok sa National Rally for Peace nitong Lunes ng hapon, Enero 13 sa San Pedro Square sa lungsod. Ani Police Captain Hazel Tuason, tagapagsalita ng DCPO, na 224,120 miyembro ng INC, kabilang ang iba pang sektor, ang nakiisa sa rally as of 12 ng tanghali. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi naman ni political strategist Malu Tiquia ang ilang larawan ng crowd sa Davao Rally. Ang Davao ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang Peace Rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. Bumabaha ng tao ang naging rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Matapang, nagkakaisa at punong-puno ng mensahe ang naging rally ngayon na inorganisa ng makapangyarihang religious group na Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at sa ibang parte pa ng Pilipinas. Bumabaha ng tao ang naging sentimiento ng maraming Pilipino sa kanilang kagutuman na magkaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas at huwag samantalahin ang kahinaan ng maraming walang alam sa batas. Hindi ba man tumutungtong ang alas 7 kaninang umaga, napuno na ang Quirino Grandstand at tinatayang umabot na sa mahigit sa 1 milyong tao ang nakaisa sa nationwide rally ng INC. Humanga hindi lamang ang mga miyembro ng kapatiran, kundi maging ang iba pang sekta at relihiyon sa bansa sa ginawang historical event ng Iglesia ni Cristo para manawagan na huwag politikahin ang ilang mga personalidad sa pamahalaan na siyang nagtatrabaho ng tama at ayon sa batas. Hindi rin papayag di umano ang Iglesia ni Cristo na patalsikin ng walang pakundangan ang Vice President na si Sara Duterte dahil bukod sa una na nila itong tinutulan
Naniniwala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi ito ang solusyon para sa kaunlaran. Sa halip, mas mag-focus raw ang gobyerno sa lahat ng mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. Kabilang dito ang patuloy na pagtaas ng mga basic commodities o mga pagkain na simpleng dapat na bibili ng taong bayan, ngunit ngayon tila pahirapan na. Ang gaydi pagtaas ng kriminalidad sa bansa at kabi-kabilang nawawalang bata na hanggang ngayon marami pa rin ang pilit hinahanap ng kanilang mga magulang. Ang pagbaba ng piso kontra dolyar na siyang nagpapahirap lalo sa ekonomiya ng bayan, maging ang kontrobersyal na pag-allocate ng mga billions of pesos ng budget sa bansa na tila napupunta lang raw sa bulsa ng iilan. Naniniwala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi solusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para makamtan raw ng bansa ang tunay na kaunlaran. Ayon sa kanila, magkaisa sa tamang layunin at alisin ang mga taong kurakot lamang raw ang alam magmula ng maupo sa kanilang posisyong kinauupuan. Narito at panoorin ang makapanindig balahibong air video kung saan ngayong araw ng January 13, tinatayang higit na sa milyong Pilipino ang nakisa sa nationwide rally ng INC at sa kanilang panawagang kapayapaan na naniniwalang hindi ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte ang magiging solusyon sa patong-patong na problema ng bansa. Panoorin ang full reaction video ng veteran doctor at former NTF-ELCAC chairwoman na si Doc Lorraine Badoy, kung saan kahit hindi daw siya miyembro ng INC, bumilib siya sa paninindigan at panawagan ng Iglesia ni Cristo para magkaroon ng kapayapaan ng bansa. At ngayon naman po siguro hindi na po natin pagdududahan yung konklusyon na hindi sana naging presidente ang Bongbong Marcos kung una-una hindi nagbigay ang Inday Sara para maging presidente. Tandaan niyo po yan, ha? Lahat ng survey bago naghain ng Certificate of Candidacy ang VP Sara ay nagpapakita ng mga panahon na yon na runaway winner bilang presidente ang Inday Sara Duterte. Pero may mga dahilan siya. Siya ay bumaba, siya ay nagbigay kay Bongbong Marcos at siya ay sumapi sa tinatawag na URI team na kung saan ako ay sumapi rin. Dahil ako naman ay sunod-sunuran kay Inday Sara Duterte. No? Pero naniniwala ako na yung motibo ni VP Sara sa pagsapi at dyan sa unity na yan ay dahil nais nga niyang magkaisa na. Dapat umusad na tayo sa madilim na kasaysayan ng mga Marcos at pinagbigyan natin ng pagkakataon na mga Marcos ay linisin ang kanilang mga pangalan. Laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauuwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag naging direksyon, sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko ito ang gagamitin para tutukan
ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, po yung ating gasta, araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyales. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit